tayo masyadong lumapit. Si Tiit na lang bahala po doon. Magandang hapon po sa lahat ng aming mga followers. Sinusundan ko po ngayon si Tiit sapagkat natuntun na po namin yung tirahan ng yung sumira po doon sa Park Milenio. Pupuntahan namin ngayon kasi tingnan natin kung ano yung dahilan niya o sino umutos sa kanya kung bakit niya nagawa po yun. Malawak po dito, sagingan po pa. Naalala ko na Cristo Tutong de los Santos, guys. Kung nandito man siya sa bahay kayo, maabutan natin yan. Tatanungin natin, bakit naman kasi kung gusto niyang mag-alay o kay Linyo, doon siya dumaan sa harapan yung entrance doon sa bahay. Mali kasi naman yung ginawa niya, no? Base kasi doon sa nakausap na 88, nagturo kasi napanood yung vlog. Gusto lang daw mag-alay kay Linyo. Pero ang ginawa kasi, sinira yung bakod. Tapos sinapon pa yung alay. Nandun na po si Tiit. Kaya na pa si Tiit, guys. May kasama po siya. Ayan po yung magtuturo sa atin. May bahay pala dito. Solar pala yung ginagamit nila. Kung distansya ako kay Tiit po, sabi niya kasi saka na daw ako lumapit kapag nakausap na daw yung tao na yun. So, nandun po sila sa dulo. Ayun na sila. Ayan, guys, andun na si Tiit kasama yung nagturo o nagpunta sa amin at nagsumbong na yun nga daw yung sumira dun sa Park Milenio. Ay, layo pa? Kanina? Sabi ni Tiit, dito na daw na area, may bahay po doon. Kinakausap niya. Dito pala yung nagsasaka, no? Wapo sa bio eh. Kinausap ni Gus Hunter 88 ang aming source at ilang information po ang sinabi niya tungkol dito sa taong nagpunta sa Park Milenio at sumira. Nagtaka din kami
kung bakit hindi lahat ng detalye ay sinabi niya. Subalit, kampante na rin kami sapagkat kahit papaano ay may background check din kaming nakuha sa aming target. Pagkatapos ay umalis na ito. Kami naman ay pumunta sa bahay na ito kung saan dito naglalagi ang aming hinahanap. Hanggang dito na lang daw siya, hindi na siya tutuloy dyan sa bahay. So, ibig sabihin, kami na po ang pupunta po doon, papasok sa loob ng bahay. Kaya na ka na diha. Diri ako, uban ko diha. Uban lang ko. Sige, mamunid ako, magawas ako. Wala tayo masyadong lumapit. Na lang bahala po doon. Tayo. Gila na. Libuti mo doon. Tutang ko muna doon. Sa baba. Asa di ang kuha na to? Ginikanan na to. Ha? Asa di ginikanan? Siya na isa nagpuyo dahil na to dire. Siya na isa. Siya na. Kasi nasulod sa balay. Dili ko diha uy. Mangay ka ni sulod. Guys, parang nakakatakot naman pasukin po. Pinuntahan ako na itiit doon sa baba. Huwag lang natin pasukin guys, baka nagtatago po dyan sa loob. Pwede lang natin, ikutin na lang natin. Ayo. Wala pong sumasagot po at saka masyado pong tahimik. Base po sa sinabi po ng nakausap ni Itiit, bibihira lang daw ito lumabas. Minsan nga raw, madami daw tao dito na pupunta lalo na po daw sa gabi. Yun lang po dapat hindi daw yung nagsisindi ng ng ilaw. Then daw yun, hindi lumalabas pupunta doon po sa sityo nila, saglit na madaan po doon dito daw sa may mga kahuyan para doon bumili po sa kabilang barangay po. So nakakapagtataka na sa layo pa naman ng barangay namin ni Edith, napuntahan pa po nila kami doon. Parang may bumubuo na naman conclusion sa akin. Siguro nung sana hindi naman to mga
mga kagrupo ni Dudong De Los Santos na gustong manira lang talaga doon sa pagmamay-ari namin po na lupa, especially po doon po sa Park Milenio. Alam ko mapapanood mo tong video na to. Talagang pinuntahan ka namin dito para kausapin, pero ikaw tong ayaw lumabas. Oh! Pinuntahan dito sa ibaba, wala rin ng tao. Hindi naman tayo basta-basta tala pumasok dyan. Baka, ayan, may isahan na naman tayo nila no, kung sakali mang ito ay mga kagrupo nito Dudong De Los Santos, baka mademanda tayo dito. So, yun, kung manunood ka man, hintayin ka ni hintayin ka namin ni Iti. Pagpapaliwanag lang ang kailangan namin. Nandito na kami sa tinitirhan mo. Ayaw mo talagang magpakita, kaya sige lang. Tingnan natin. Alam mo po yung karma na tinatawag, kakarmahin ka rin po.